Ano ba itong balita na narinig ko kanina lamang na si Almazan daw aalis muna sa Meralco? Ang ibig sabihin na si Almazan magtitake muna ng sabbatical leave umano dahil sa kahihiyan na natamo niya doon sa EDSA busway dahil nakita siya nag-aabot ng bribe money sa isang enforcer. Nakakahiya nga naman Hindi lang pala siya sa Meralco aalis, kundi sa mismong liga talaga. Renz Abando galit sa KBL para hindi daw kasi pinahalagahan ang effort niya nung hindi pa siya na-injure at ngayong na-injure na siya biglang iniwan siya sa ere ng anyang KGC. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Gaya ng nabalitaan nyo, nasuspend pala ng isang game si Raymond Almazan. Walang taong hindi nakakaalam sa insidenteng doon sa EDSA busway dahil nakita talaga ng isang netizen at kuha rin sa video na nag-aabot si Almazan ng bribe money doon sa isang enforcer kasi si Almazan may nilabag na patakaran sa kalsada. Ngayon ito ang bagong issue. Narinig ko kanina na parang napuno na raw si Almazan kasi laging pinag-uusapan daw ng mga tao. Kaya naman si Almazan nakapag-desisyon raw na aalis muna sa PBA at sa Meralco para palamigin yung issue niya lately. Talaga ba? Aalis si Almazan pero ito mga quiz. Si Almazan lang naman ang nagdesisyon nito pero nilinaw ng management na hindi pa raw ito sigurado kasi hinahatak pa siya pabalik ng Meralco. Bali sinusubukang kausapin ng management si Almazan para i-address yung issue niya. Ang iniisip kasi ng mga tao dahil nga professional na player kaya dapat maging modelo kahit saan. Yung pro player natin nag-aabot ng bribe money, hindi nga naman maganda. Pero no choice pong Meralco kasi si Almazan pa naman ang pinaka-legit center nila dyan. Sabbatical leave daw ang sinabi. Yung kagaya kay Greg na walang time frame ang pagbabalik. Kapag nangyari nga yan, tiyak tapos ang Meralco. Nasa lower standings pa naman ang Meralco ngayon. Tapos ito pa, sana mahila si Almazan. Kapag nakita nyo siya na naglaro next game, ibig sabihin, kinaya niyang issue at nilunok niyang kahihiyan. Teka, bakit ngayon pa si Almazan mahihiya? Ilang araw na yun. Ngayon pa ba? Para sa akin, panis ng issue na yun. Akala din siguro niya makakalusot siya sa parusa sa PBA. Dahil nga sabi ni Kume, hindi namin tinotolerate ang mga ganyan. Tapos minamanmanan pa ni Bongo ang PBA ngayon kung talaga bang nasusunod ang tamang sanctions. Kaya natural, sasapaw din sila sa pagbibigay ng parusa kay Almazan kahit hindi naman sila ang MMDA. Sa palagay ko may 65% chance na hindi itutuloy ni Almazan ang pag-sabbatical leave, which is para sa akin good choice kasi yung mga tao kahit mag-sabbatical leave pa siya, hindi ka pa rin tatantanan. Masasayang lang yung mga araw ng pagmumukmok. Si Almazan nagka-coverage ng 10 to 12 PPG, 6 RPG. Mukhang okay naman ang consistency niya, kaso nagiging injury prone na rin. Kahit gaano pa kapangit ang issue, lilipas din yan. Mas malala pa nga kay Scotty nun, tsaka kay Calvin. Tara, next update, Renz Abando. May tinatagong galit sa KBL. Parang ito kasi yung comprehension ng isang subscriber natin. Para sa akin hindi ho, sa galit siya sa buong KBL community. Pero ayon sa mga spin sources, medyo may kaunting hidwaan ata sa pagitan ni Renz at ng anyang KGC. So kung meron man team na dapat siya magalit, ang anyang yun at hindi ang mismong Korean League. Parang naalala ko tuloy ang issue ni RJ Abrientos dito sa KBL. Naisip kasi ni Renz na parang nawala na ng halaga yung pagtulong niya sa team na to para makapag-champion sa KBL at sa EASL. Remember, si Renz po ang vital piece nila noong mga panahon na yun. Pero nagsimulang mag-part ways ang lahat nung na-fracture si Renz sa spine na tinulak ni Onwaku. Tapos biglang ayaw ng anyang kay Renz. Maraming Pinoy fans na nagsasabing may mas deserve na team para kay Renz at hindi sa KBL yun. Agad-agad nakapag-desisyon si Renz na aalis ng KBL. Actually, may isang KBL team ang interesado sa serbisyo niya. Ayon kay alias Korean Insider, Korean Bake ng JKJ Club ata ang gustong kumuha sa kanya. Pero tinanggihan ito agad ni Renz at sinabi naman ng club na to na nire-respeto nila ang desisyon. May naamoy ako na lipat liga. Marami kasing nag-offer kay Renz sa B-League na mas bigatin pa kaysa KBL. Marami nga nagsasabi na nagpaka-practical lang daw si Renz at yan daw ang dapat ginawa niya simulat sa pool. Isa pa, nandun din halos sa B-League lahat ng mga ka-brotherhood niya sa Japan. Di hamak, mas maraming Pinoy players doon, 'di ba? Kaya hindi imposible na lilipat na siya agad. Bata pa si Renz at inaasahan na hindi pa rin sa PBA ang fallback niya, kundi sa ibang liga sa Asia.